trabaho ka. Tulad sa Cubao, pagka nagdidilig ako, kasi ang tagal ko ditong hindi nakakabalik minsan. Ayan, nilulunod ko talaga yan. Talagang punong-puno ang tubig. Para kung halimbawa, ilang araw uli di makapunta, at least may sustain na moisture sa ano nila, sa tawag ito, sa lupa. Kaya pag may time ako, na busy kasi ako, kasi yung apo ko katulad bukas, kailangan namin bumalik doon dahil may pasok si Jessica, wala magbabantay sa baby. Kaya ayan, nalanta sila. Ayan. Pero at least buhay sila, hindi sila namatay. Ang importante, buhay sila. Yung saging-saging ko muntik na mamatay. Ay, ano ba yun? Tumumbay isa kong laman. Yeah. Parang na-disarrange yung halaman ko. Hindi ko alam kung nabawasan, nawalan. Kasi iba na yung pwesto. Kasi yung huli ko dito pumunta, hindi naman ganitong pwesto ng mga halaman ko. Ang dami kong halaman dito. Punong-puno ng halaman to. Kaya yung mga kapitbahay ko tuwan-tuwa. Kasi talagang hindi pa ako masyadong busy nun. Wala pa si Jessica sa akin. Hindi pa siya bumalik sa akin kasi nagsarili siya. Kasi nag-asawa nga. Yun ngayon sa akin na siya nakatira uli. Yun, mabisi ako uli. Dahil pagka may lakad siya, ako ang tumitingin sa tatlo niyang anak. Kaya hindi ko, gustuhin ko man pumunta rito, tinatamad na ako dahil pagod na ako. Kaya napabayaan ko itong mga halaman ko. Pero ngayon, sikapin ko na talagang twice or once a week makakapunta ako para madiligan sila. Kasi kawawa yun. Ang daming namatay. Magtatanim na naman ako ulit kasi ang daming namatay. Pero buti na lang tong ano, yung tawag nito, yung parang bamboo plants. Matibay rin. Yun nga lang, naglalagas yung mga dahon pero hindi siya namamatay, buhay pa. Bukas uli, madidiligan to uli ng anak ko. Kasi dito siya magstay alam ko hanggang Friday siya dito magstay. Kaya may magdidilig dito. Ito dito sa loob, kaya hindi sila kaagad na mamatay kasi kahit pa paano may lilim at saka nagtumbahan tong mga halaman ko, siguro itong mga pusa dito. Yung hamog. Saka hindi sila direct sa sunlight. Sa labas kasi direct sunlight sila eh. Kaya namamatay sila. Ayan. Ayan, no, pinupuno ko talaga ng tubig. Eh. Ayan. Kasi, para nang sa ganun, pagka hindi sila matagal silang hindi madiligan, may pondo na tubig sa katawan nila. Ay, sa lupa nila. Saka minsan din kasi mga anak ko, pag sila nagdilig, hindi nila nadidiligan ng maayos eh. Mabasa lang, okay na. Eh ako talagang lunod na lunod talaga sa tubig talaga. Ay, ano ba yan? Kawawa yung mga halaman ko eh. Napababayaan to. Kasi hindi ako lagi nakakapunta dito. Nag-aaral kasi lahat ng mga anak ko, walang nag-aasikaso sa tabi naman sa Cubao. Pagka nandito naman ako. Dati kasi may katulong ako, 2. Tapos nagbawas ako, 1 na lang. Hanggang sa hindi na talaga ako kumuha ng katulong kasi gusto ko matuto yung mga anak ko. Ay ngayon, kusa sila naglilinis, kusa silang
nagliligpit kasi wala nang katulong. Eh, nung may katulong pa kasi ako, talagang 2 days, 3 days dito ako nag-stay. Kasi may naasahan ako mag-asikaso sa Cubao. Nung wala na akong katulong, kami-kami na lang. Ayun, pabayaan ko dito. Kaya kawawa yung mga halaman ko dito, naglalantaan. Kaya ginagawa ko, paglanta, tanim uli, tapos dadala uli ako dito. Diba? Kaya ito, lanta siya. Pero bukas niyan, bubuka na uli bukas yan. Mag-refresh na uli yan. Pero at least buhay pa siya, hindi siya patay. Ayan. Ayan. Mahahabol ko pa siya. Ayan. Ito, malakas din ang ano nito, resistensya nito. Itong wild na to. Maka ano lang ng hamog, maka-amoy lang ng hamog, okay na siya. Pero yung iba talaga, hindi talaga, tubig talaga kailangan nila. Kaya, huwag ka lalabas. Huwag ka lalabas, nagdidilig ako, mababasa ka. Diyan ka lang, stay. Diyan ka lang. Yan. Yes, masaya na sila uli. Konti na lang halaman ko dito. Daming namatay. So, see you tomorrow. Sa Cubao uli. Bye.